Marami kaming customer na duda sa brand na to, lalo na pag sinabi naming Chinese brand. Pero karamihan naman sa mga sikat na computer brands, Chinese brands or Taiwanese brands tulad ng Asus, MSI, Gigabyte, Haier, at marami pang iba. So what we have here is the Chewy Corebook X Pro powered by Intel 12th Gen. Specifically hawak natin ngayon is yung Corebook X na Intel i5. Hindi tayo mag-unboxing. O, ayan na yung laptop. Just to give a scope, Chewy is a Chinese brand with world-class electronic production lines sa Shenzhen, China, kung saan nagsimula din yung mga sikat na brand tulad ng OnePlus, Huawei, DJI, at marami pang iba. So, founded in 2004, nagsimula sila sa production ng mga MP3 players. Tapos, nung 2013, naging partner sila ng Intel and Microsoft. Hanggang sa ngayon, gumagawa sila madalas ng mga mini PC sa laptops. Kung napansin nyo kanina, medyo maliit lang yung box niya, manipes. So, ang kasama niya lang talaga kasi is yung laptop, tapos charger na 64.98 watts, tapos manual warranty card, product inspection report, and authenticity certification. So, ito yung mga kasama dito sa maliit na box na to. For the actual laptop, so yung finish niya is metallic gray. Na, ayan, mukhang metal naman talaga siya. Considering it's a cheap laptop for an Intel i5 na 12th Gen, light metal body na siya. So, I'm assuming it's aluminum. Unlike dun sa ibang mumurahing laptop na plastic body lang para makatipid dun sa costing. So, very good siya. Maganda din siya, mukhang premium build since ang goal nga nila is magmukha siyang business type na laptop. Ayun, very professional yung dating nung itsura niya. Mabigat din siya and feeling ko matibay naman yun. Hindi siya nagbebend agad. Sa I/O ports naman, meron siya both sa left side and right side. Pero wala siyang I/O ports dito sa likod. So, hindi naman siya deal breaker. Pero, ayun, typical na I/O port sa gilid. Dito sa left side, andito yung charging port niya. Isang HDMI port. Dalawang Type A na USB 3.0. Isang 3.1 na USB Type C. Tapos, 3.5mm na audio jack. Tapos, meron din siyang isang feature para dun sa camera niya na physical switch. So, para dun sa mga nervyoso kung ma-hack sila dun sa webcam ng laptop nila, meron siyang physical switch para ma-on and off yung mismong camera niya. Dito naman sa right side, andito yung LAN port niya, isang USB 2.0 na Type A. Tapos sa wakas, meron siyang SD card reader. Karamihan kasi ng mga bagong laptop ngayon, lalo na for gaming, wala ng SD card reader. So, maganda siya for mga content creators. Kasi, yun, makokopya nyo kagad yung files dun sa SD card nyo kung gumagamit kayo ng camera. Check naman natin yung keyboard niya. So, ayan, typical keyboard lang siya na membrane. Tapos, okay naman yung feel niya. Medyo snappy. Hindi siya ganun ka-smooth, pero considering na maliit lang naman yung travel, okay na rin siya. Bet ko din yung spacing ng mga keys niya kasi nasa 3mm lang siya. So, medyo malapit-lapit unlike dun sa Thunder Robot na medyo malayo. Madaling mag-type sa kanya. Pero, yung sa trackpad niya kasi medyo nakausod dito sa bandang right side. So, medyo deal breaker sa akin yung kasi pag nagta-type, matatama mo siya ng right hand mo eh. Tulad ngayon, nagtatype ako kung ano yung nakiklik ko. Tapos, for some reason, parang may double layer yung click ng trackpad niya. So, tinry ko siya kung meron siyang double click na function. Pero, so far, wala naman. Siguro, kung intended man siya para dun sa double click, may kulang kaming program or software na, or drivers na hindi nalagay. Pero, as far as I'm concerned, wala siyang double click function. Parang double layer lang talaga yung click niya. Siguro para to sa mga madiin mag-click. Sa MacBook kasi may ganun eh. Yung pag nag-half press ka tapos nag-press ka uli na mas madiin, may ibang siyang function. Yung mismong sukat ng laptop, yung length niya is 14.12 inches or 36 centimeters. Tapos yung width niya naman is 9.5 inches. Diagonally, 17 inch siya. Yung lapad niya naman is nasa around 3/4 inch or 17.9 millimeters. Yung sukat ng screen niya diagonally is 15.6 inches. Sa trackpad naman, 4.9 inches yung haba niya, tapos yung lapad niya is 3.2 inches. Pag-usapan naman natin yung full specs ng laptop na to. So, sa processor nga niya, naka-Intel i5 siya na 12th Gen, which is 1235U.
na merong 10 cores and 12 threads. So, meron siyang 8 efficiency cores saka 2 performance cores. Yung performance cores niya kayang mag-boost hanggang 4.4 GHz. Ang base speed niya lang is 1.3 GHz. Efficiency cores niya naman kayang mag-boost up to 3.3 GHz. So, very good siya for low power. Dahil nga mas marami yung efficiency cores niya sa performance cores niya, medyo matipid siya sa kuryente. Sa memory niya naman o RAM, naka 16 GB na 3200 MHz siya. Tapos sa storage niya naman, naka 512 GB siya na M.2 SSD. Sa Wi-Fi niya naman, naka Wi-Fi 6 na rin siya. So, syempre, titignan natin yun mamaya sa teardown. Pero according to the drivers naman dun sa device manager niya, meron siyang AX na Wi-Fi. So, naka Wi-Fi 6 nga siya. Para naman sa graphics niya, naka Intel UHD lang siya. Wala siyang dedicated graphics. Kasi nga, meant for office use lang to and productivity, hindi siya for gaming. Although mamaya, itetest natin siya sa mga ibang games na CPU reliant lang para matest din natin kung okay siya for gaming. Yung screen niya is Full HD IPS na may 60Hz refresh rate. Okay, so ngayon iti-tear down naman natin yung laptop. So, andito ulit si Waldo para baklasin yung ating Chewy Corebook X Pro. Shutdown pa ba? Siyempre, Dito pala sa ilalim, meron na siyang dalawang easy to open na panels para dun sa mga i-upgrade nyo kung sakali. Pwede nyo i-upgrade yung SSD sa RAM niya. So, hindi nyo na kailangan baklasin ng buo para i-upgrade yan. Pero syempre, dahil nga tear down to, babaklasin natin siya ng buo. May dalawang slot para sa M.2 SSD. Oh. Tapos, dual channel yung RAM niya, pero isa lang yung nakalagay. Gaano kalaki yung battery niya? 50 Wh lang. Single pipes lang yung heatsink ko. Pero since CPU lang naman yung kinukool niya, ayan. Yung Wi-Fi card niya embedded na, hindi siya yung naka M.2, hindi siya yung naka NVMe na slot. Ayan, AX nga, so Wi-Fi 6 nga siya. Ito yung switch niya dun sa camera. So, physical switch nga siya. So, pag na-off na siya dito, totally hindi talaga gumagana yung camera. So, lalabas dun sa drivers not detected pag in-off nyo. Ayan, yung CPU niya ito. Ito yung ating Intel Core i5. Ayan, dual fan siya na medyo hindi ganun kalakihan yung heatsink niya, pero ayun, since yung CPU lang naman yung i-call natin, wala siyang dedicated graphics, so hindi naman siya iinit ng todo. Pero ayun, depende na lang din sa usage natin mamaya. So ito yung sa SD card. Ayun yung speakers niya. Hindi siya yung yung bassy. Manipis lang. Ayun, stereo left and right yung speakers. testing na natin ngayon ang Chewy Corebook X Pro sa gaming. Siyempre, una natin lalaroin, Valorant. Hindi kasi ako makapatay. Siguro mga sa laptop to, pero playable siya, playable. So ngayon, try naman natin ang Overwatch. Ano naman siya, medyo playable naman. Takbo. Siguro mas okay yung performance niya sa Valorant kaysa dito sa Overwatch. Testing muna natin sa Cinebench. Tignan natin kung anong score makukuha natin. Okay, ayan, nakakuha tayo ng score na 6,231 sa multi-core score. Ngayon, try naman natin sa single core. Ayan, ang nakuha nating score sa single core ay 1,484. Check naman natin ngayon yung speakers niya, kung okay ba yung tunog niya, kung malakas ba siya or medyo mahina. Dahil nga wala siyang subwoofer din na laptop, wag na tayo mag-expect na malalim na bass. So, ayan, play natin yung video natin nakaraan. Helmet pala. Dati robot. Okay, gets. Medyo mahina siya. Kung i5 1240. nga dahil for office use lang siya. So medyo mataas yung treble niya compared dun sa mids and bass niya. Okay, so hindi siya ganun kalakas pero usable naman siya kung sakaling manonood lang kayo for streaming. Pero ayun nga, hindi naman siya meant for loud sounds talaga. Check naman natin ngayon yung webcam niya saka yung mic. So, ayan. Nakabukas dito yung ating webcam.
Medyo low quality siya, pero usable naman siya kung para sa mga online meetings, online class, ganun. Or for video call, pero yun nga, hindi siya ganun kagandang quality compared sa cellphone. Ayan. Kahit okay yung lighting natin, yan, medyo luminaw siya konti, pero ganun pa rin, medyo flushed out pa rin yung kulay niya. So yun nga, usually naman for laptops, hindi talaga nila tinataasan yung specs ng camera eh. Sa mic naman, ayan. So ito yung tunog ng mic natin sa wireless mic ng camera. Tapos ito naman yung tunog natin sa mic ng laptop. So hello, ayan. Ang ating Chewy Corebook X Pro i5 version ay nagkakahalagang 29,990. Tapos yung i3 version niya naman ay nagkakahalagang 25,500. Kinumpare namin siya sa mga laptop ng mga ibang mas kilalang brand na meron ding almost same specs, tapos sobrang mura niya compared sa mga laptop na to. Syempre may mga laptops na may marketed features kaya tumataas yung presyo. Pero kung hahabol niyo lang naman is yung performance tapos lower price, okay na siya. Malaking advantage din sa kanya is out of the box, 16 gig na yung RAM niya. Unlike sa ibang laptops na same specs tapos mas mahal, usually ang default nila is 8 gig lang. Nag-canvas din kami ng mga parts para sa desktop build na halos same specs ng ating Chewy Corebook X Pro at inabot kami ng around 34,000 kasama na yung monitor. Very close yung presyo, pero syempre mas maganda yung performance ng desktop. Pero kung kailangan nyo is portability, mas okay to for almost the same price. Ano nga ba tingin natin sa ating Chewy Corebook X Pro? Honestly, nagulat din ako kasi hindi siya cheap tignan kahit mababa lang yung presyo niya para sa i5 na 12 Gen. Tapos naka metal frame body na rin siya. Usually kasi sa ibang laptops na same specs tapos same price, naka plastic frame body lang siya para makatipid sa costing. Very professional din yung dating niya. Maganda to for business lalo na kung wala kang sariling editor tapos kailangan mo gumawa ng mga graphics and video edits para sa startup business mo, okay na okay siya. Tapos kayang-kaya niya rin light gaming. So kung halimbawa, kailangan mo ng break sa work from home or sa kung anumang ginagawa mo, pwede kang mag-games dito, yung mga casual games lang. Tulad ng Valorant, League of Legends, Dota 2, ganun, Counter-Strike. At syempre, meron siyang SD card slot. So big plus para sa akin yun. Para naman sa cons niya, hassle talaga para sa akin yung placement ng trackpad niya kasi sobrang natatamaan siya pagka nagta-type ka. Tapos yung speakers niya din, medyo hindi ganun kagandahan yung tunog. So, big plus sana kung halimbawa sa gantong price tapos maganda yung speakers. Maganda siya for streaming or pag nanonood ka ng mga video contents. Plus sana yun kung inayos nila para sa media yung laptop na to. Kayo, sa tingin nyo, sulit ba tong ating Chewy Corebook X Pro i5 version sa halagang 29,990? If you have any more questions regarding computers, just comment down below. Don't forget to like this video and follow us on our socials. Thank you for watching and see you in the next video. Ako wala. Sa taas. Tambo, dinaanan lang ako. Dinaanan lang ako, grabe. Dinaanan lang ako.